Alam mo bang minsan, para makuha mo ang gusto mo, kailangan mo itong hindi ipilit? May mga paraan para pasikretong makuha ang atensyon, commitment, at maging emosyon ng isang tao. At isa na dito ang tinatawag na reverse psychology. Ito yung diskarte na sa halip na pilitin mong baguhin ang isip ng isang tao, ginagawa mo siyang kusang loob na piliin ka. Pero teka lang, hindi ito basta simpleng kabikuan sa isip. Ito ay may isang sining, isang estratehiya, at ginagamit ito ng mga matatalinong tao. Minsan sa relasyon, sa negosyo, at sa pangaraw-araw na buhay. Halimbawa, may isang lalaki na gustong-gusto ang isang babae. Pero imbes na laging magpakita, mag-chat o umeksena, ang ginawa niya. Nagbigay siya ng espasyo. Pinakita niyang hindi siya desperate. As anong nangyari? Mas lalo siyang hinanap, mas lalo siyang naging misteryoso, at mas lalong naging interesting sa paningin ng babae. Hindi mo kailangang palaging available, palaging oo, o palaging nagbibigay. Minsan, sa tamang distansya, mas nagkakaroon ng halaga ang presence mo. At dito na pumapasok ang essence ng reverse psychology. Paano mo gagamitin? Ang konting bitaw para mas kumapit ang isang tao sa'yo. Marami sa atin ang nagiging obsessed sa pagiging gusto. Pero ang tanong, paano mo magagawang sila ang maging obsessed sa'yo? Ang sagot, control by letting go. Sa video na ito, tatalakayin natin ang psychological breakdown ng reverse psychology at bibigyan ka namin ng real-life scenario at mga linyahang ginagamit para gumana ito. At syempre, maghahatid tayo ng example na kwento ng isang lalaki, ang babae, kung paano nagbago ang dynamics sa sandaling ginamit niya ang tamang diskarte ng reverse psychology. Una sa lahat, gusto naming sabihin ng malinaw, hindi kami nagnanakaw ng video. Lahat ng content na mapapanood ninyo dito sa Darkness of Truth ay ginawa mula sa sarili naming research, karanasan, interpretasyon. Hindi kami basta kumukopya. Bawat ng script, boses, at siyang visual ay pinag-isipan, pinaghirapan, at may sariling lalim. Kung sinasabi mo na may ninakaw kaming video, ipakita mo ang ebidensya. Hindi sapat ang puro comment o akusasyon lang. Kung may original kang clip, audio, o kahit script na kaparehong-kapareho ng amin ilabas mo. Dahil kung talagang galing sa iba, hindi mo kailangang ipagsigawan. Hayaan mong ang katotohanan ang magsalita. Ang tunay na creator ay hindi umaasa sa paninira. Sa halip, nagpo-focus siya sa paggawa ng mas makabuluhang content. Kaya kung sinasabi mong magnanakaw kami, tanungin mo muna sarili mo. May ginawa ka na bang mas matino at mas nakaka-inspire kaysa sa amin? Kami sa Darkness of Truth ay hindi gumagawa ng mga video para lang magpasikat. Ginagawa namin ito para makapagbukas ng isipan na hindi tinuturo sa eskwelahan. Tulad ng dark psychology, behavior reading at mental control, kailangan ng malawak na pag-unawa. Kung magnanakaw lang kami, bakit kami pa ang gumagawa ng sarili naming boses, visuals at paraan ng pag-explain? Kung nanakaw lang ito, hindi kami maglalaan ng oras para mag-research at gumawa ng bawat detalye. Ang magnanakaw ay shortcut ang gusto. Kami ay proseso ang pinili. Kaya kung wala kang maipakitang malinaw na patunay, huwag ka lang basta mag-comment. Dahil ang totoong may alam ay tahimik na gumagawa. At isang tunay sa creator ay hindi mo nagpapa-apekto sa ingay. Alam namin kung gaano kahalaga ang katotohanan. Ito ang Darkness of Truth. 1. The pull-away effect. Ginagamit ang layo para lumapit sila. Nagsisimula tayo sa pinaka-basic pero sobrang epektibong diskarte. Ang pull-away effect. Ito yung moment kung saan sa halip na habulin mo, ikaw ang biglang lalayo at sa hindi inaasahang paraan, sila mismo ang lalapit. Halimbawa, may isang lalaki na dati ay laging nagte-text, laging available, laging present. Pero isang araw bigla siyang tumigil. Walang paliwanag, walang drama. Simple lang, naging tahimik siya. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya nagpaalam. Pero naramdaman ito ng babae. Doon nagsimula ang tanong sa isip ng babae, bakit parang bigla siyang nawala? Dahil dito, napilitan ng babae na siya naman ang mag-initiate ng contact. Naging curious siya. Nagsimula siyang magtanong, mag-chat, at sa huli, siya na ang humahabol. Ito ng epekto ng strategic silence at emotional distance. Ginamit ng lalaki ang layo, hindi para saktan, kundi para pukawin ang kuryosidad at damdamin ng babae. Ang sikreto dito, hindi mo pwedeng gamitin ito kung hindi ka naging consistent nung una. Kailangan may naibigay ka muna, kahit attention, kindness, o oras. Kapag na-establish mo na ang connection, saka mo i-apply ang pull-away. Kapag ginawa mo ito ng tama, magiging powerful trigger ito sa utak ng taong gusto mo. Pero tandaan, hindi ito laro na para lang manakit o mang-ghost. Ginagamit ito para ipakita na kaya mong mag-step back, kaya mong magbigay ng space, at kaya mong irespeto ang sarili mo. Doon ka mas nagiging karespe-respeto. The more na hindi ka laging available, the more na nagkakaroon ka ng perceived value.
Kung dati ay parang ikaw ang laging andyan, ngayon, ikaw na ang tila nawawala. And sa ganitong sitwasyon, doon nila marirealize ang halaga mo dahil hindi ka na laging present. Ito ang unang psychological move sa reverse psychology para ma-addict sila sa'yo. Huwag mong habulin. Pitiwan mo saglit at panoorin mo kung paano sila lalapit ng kusa. 2. The false agreement technique. Kunyari mong pagsang-ayon para sa mas malalim na impluensya, ito ang technique na ginagamit para mapalapit ang loob ng isang tao sa iyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng common ground. Kahit minsan, hindi mo naman talaga lubos na sinasang-ayunan. Ang tawag dito ay false agreement technique. Sa simpleng salita, kunyari ka lang na sumasang-ayon, hindi para magsinungaling, kundi para ma-establish mo muna ang rapport at trust. Halimbawa, kung sinabi ng isang babae na pabor siya sa isang artist na hindi mo gusto, hindi mo agad dapat i-correct o i-debate. Pwede mong sabing, oo nga, parang unique nga talaga siya kumpara sa iba. Kahit hindi mo siya idol, ang pagkakaroon ng positive reaction ay nagbibigay ng safe space para sa isa't isa. Ang goal dito ay hindi ang pagsisinungaling, kundi ang pagbukas ng emosyonal na koneksyon. Ang epekto nito ay psychological. Kapag ang isang tao ay nakararamdam na pareho kayo ng pananaw, mas nagiging open siya sa'yo. Nagiging komportable siyang ibaba ang kanyang emotional walls. At mula doon, mas malakas ang pasok ng iyong impluensya. Kasi sa utak niya, isa ka sa mga taong nakakaintindi sa kanya. Ang false agreement ay ginagamit din bilang transition tool. Kapag nasanay na ang kausap mo sa pagiging agree mo sa kanya, unti-unti mo na siyang mai-influence na tanggapin ang point of view mo. Sa susunod, kapag may sinabi ka, mas madali na siyang sumang-ayon dahil nasanay na siyang magka-vibes kayo. Importante lang na gamitin ito ng tama. Hindi ito pambobola at hindi ito para magpanggap na ibang tao ka. Ito ay paraan para makuha ang loob niya bago ka magbigay ng mas malalim mong pananaw o direksyon. Isa ito sa mga pinaka-epektibong discard sa reverse psychology na tahimik pero deadly. Kapag tama ang timing ng teknik na ito, mapapansin mong kusa siyang magiging interesado sa mga bagay na gusto mo. Dahil nagkaroon ka ng effort na unawain siya sa simula, siya naman ngayon ang gagawa ng paraan para makilala ka pa. Ito ang pangalawang galaw ng reverse psychology para ma-addict sa'yo. Ang isang tao makipag-agree kahit sandali lang para makabuo ng koneksyon bago ka magbukas ng sarili mong mundo. 3. The suggestive disinterest technique. Yung tipong parang wala lang pero may dating. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapasabi mong bakit parang naiintriga ako sa kanya ay ang suggestive disinterest technique. Sa surface, parang wala ka lang interest. Pero sa mga kilos mo at sa mga pinaparamdam mo, nag-iiwan ka ng bakas na may something. So ang uri ng reverse psychology na ginagamit para mahulog ang loob ng isang tao kahit hindi ka garapalan. Isipin mo ito. Sa halip na todo effort agad sa pag-chat o panliligaw, nagpaparamdam ka ng presence pero walang pressure. Magre-react ka minsan sa posts niya pero hindi araw-araw. Magpapakita ka ng concern minsan pero hindi ka palaging available. Parang, uy, okay siya pero bakit parang hindi siya nagmamadali? Sa psychology, ito ay nagtitrigger ng curiosity loop. Bakit ito epektibo? Kasi karamihan sa atin ay nasanay na kapag may gusto, obvious at halata agad. Pero kapag may isang taong parang chill lang, parang walang gusto, pero minsan nagpaparamdam, doon naiintriga ang isip. Gusto ng tao ng sagot sa tanong na gusto ba niya ako o hindi? Kaya tuloy, naiisip ka nila ng paulit-ulit. Mga ganitong technique ay hindi pagiging pakul. Sa halip, ito ay form ng control. Hindi mo siya hinahabol pero hindi mo rin siya binibitawan. Ika nga, hawak mo ang emosyonal na lubid. Unti-unti mo lang hinihila. At habang lumalalim ang tanong sa isip niya, lalong lumalalim din ang attachment niya sa'yo. Isang halimbawa nito ay sa personal interaction. Kapag nagkita kayo, ayos kang makipag-usap, magaan, magalang. May respeto pero hindi flirtatious. Minsan ka lang magbitiw ng salitang may lambing. At kapag ginawa mo ito, malaki ang impact. Kasi hindi siya sanay na galing sa'yo yon. May misteryo, may magic. Kapag ganito ka makitungo, hindi mo kailangan magsalita ng I like you para maramdaman niya. Siya na mismo ang mag-iisip. Siya na ang maghahanap ng sagot. At sa bawat araw na iniisip ka niya, mas bumabao ng presence mo sa isip at puso niya. Ito ang third move, maging tahimik pero maramdaman. Dahil ang misteryo ay may kapangyarihang mas malakas pa sa harapang kumpisal. Mas matagal ang epekto, mas malalim ang tama. 4. The limited access technique. Kapag hindi ka laging available, mas lalo kang hinahanap. Isa sa pinakamabisang psychological trick ay ang pagiging limitado o hindi palaging available. Sa modernong panahon ng instant messages at online presence, ang pagiging accessible anytime ay naging normal. Pero kapag ikaw ang taong hindi madaling lapitan,
hindi palaging online, at hindi agad sumasagot, mas nagiging mahalaga ang bawat saglit na kasama ka. Tandaan na mga bagay na bihira, madalas hinahanap. Ang oras mo ay parang ginto. Kapag hindi mo ito ibinibigay sa lahat, mas pinapahalagahan ito ng mga nakakatanggap. Ganyan din sa pag-ibig o sa interes ng ibang tao. Kapag hindi mo siya palaging pinapansin, lalo na kung alam niyang mabait ka naman, magiging palaisipan ka sa kanya. Halimbawa, nag-reply siya sa'yo sa chat pero hindi mo agad sinagot. Hindi dahil sa pa-hard to get, kundi dahil abala ka talaga. O baka naman, sadyang hindi mo agad ibinibigay ang buong atensyon. Sa psychology, ito ay naglalagay ng reward system. Kapag bihira ka, mas masarap ka makasama. Ngunit ingat lang, hindi ito nangangahulugan na maging bastos o cold. May halaga ka at hindi mo kailangan ng approval ng kahit sino. Isa kang tao na may direksyon. Kaya hindi ka palaging nakaabang, hindi mo siya pinaprioritize agad. Isang halimbawa sa personal, kapag nagkita kayo, present ka, nakikinig, totoo, masaya kasama. Pero kapag wala ka, hindi ka biglang magpaparamdam ulit. Hindi ka desperate, hindi ka needy. Kapag ganito ang presence mo, mas nabubuo ang misteryo at mas naa-appreciate ka. Hindi mo kailangang magpakitang available anytime para makuha ang loob ng isang tao. Sa totoo lang, kapag parang palaging nandyan ka lang, nawawala ang excitement. Pero kapag may rhythm, may pagkabitin, doon nagkakaroon ng emotional build-up. Ito ang ikapat na technique, limitadong access. Hindi ito pagiging suplado o suplada. So may pagpapakita doon na hindi mo kailangang maghabol para mapansin. Kasi ang tunay na may halaga, hindi kailangan sumigaw para mapansin. Hinahanap talaga. 5. Ang pagkunwaring wala kang pake. Isa sa pinaka-epektibong paraan ng reverse psychology ay ang pagkilos na parang wala kang interes kahit meron talaga. Hindi ito pagiging plastic, kundi paggamit ng natural na ugali ng tao ang mas lalong gusto ang isang bagay kapag hindi ito madaling makuha. Kapag masyado kang available, masyado kang sweet at palagi kang nandyan, unti-unting nawawala ang thrill. Pero kapag pinakita mong may sarili kang mundo na hindi umiikot sa kanya, doon siya naguguluhan at nai-excite. Halimbawa, kung dati ay palagi kang nagre-reply agad, subukan mong hindi mo na mag-reply agad-agad. Hindi para magpa-importante, kundi para ipakitang hindi ka umaasa sa atensyon niya. Doon niya mararamdaman ang presensya mo kahit wala ka. Kapag tinanong ka kung bakit hindi ka active o bakit parang hindi ka na sweet, iwasan mong bigyang linaw agad. Mag-iwan ka ng kaunting misteryo. Iyon ang nagbibigay ng mental space na punuin ng curiosity ang isip niya. At kadalasan, feelings ang isinusunod. Hindi mo kailangang umarte na parang hindi ka interesado. Ang kailangan lang ay ang balance. Sapat na affection para alam niyang may care ka, pero sapat din na distance para hindi ka tingnang needy. Tiyang sining ng detachment with intent. Pinapakita mong kaya mong mabuhay at ngumiti kahit wala siya, at doon nagsisimula ang pagpursue niya sa'yo. Dahil ang pinaka nakaka-obsess ay ang taong hindi umaasa, pero may halina. Kaya kung gusto mong gamitin ang reverse psychology ng tama, tandaan, hindi mo kailangang habulin ang isang tao para makuha siya. Minsan, ang paglayo ng bahagya ang siya mismong dahilan kung bakit sila lalapit. 6. Ang paggamit ng controlled jealousy. Isa sa pinakamapanganib pero epektibong reverse psychology. Technique ay ang controlled jealousy o yung sinasadya mong magparamdam na may iba kang pinagkakaabalahan kahit hindi mo naman direktang sinasabi. Hindi ito tungkol sa pangbababae o panlalalaki, kundi sa pagpaparamdam na hindi lang sila ang mundo mo. Maaari mong banggitin casually ang ibang taong nakausap mo o isang fun activity kasama ang mga kaibigan mo sa paraang hindi ka nagyayabang pero malinaw na masaya ka kahit wala sila. Halimbawa, ang saya ng bonding namin kagabi. Ang dami naming napagkwentuhan. Grabe, nakakamiss din pala yung ganong vibes. Hindi mo sinabi kung sino. Hindi mo binanggit kung lalaki o babae pero napaisip na sila. Sino kaya yon? Bakit parang ang saya niya? Ang psychology dito ay simple. Ang tao ay natural na competitive pagdating sa attention ng taong gusto nila. Kapag nakaramdam sila ng konting selos, hindi yung sobra na toxic, kundi yung sapat lang para mapaisip sila, doon nagsisimula ang urgency. Ayaw nilang maagawan, ayaw nilang maging second option. Pero tandaan, controlled jealousy, hindi manipulative jealousy. Ang layunin mo ay hindi ang sirain ang tiwala nila, kundi ipakita na hindi mo sila sinasamba. May sarili kang choices, may sarili kang saya. Hindi ka desperate. Ito ay epektibo lalo na kung nararamdaman mong masyado ka nang taken for granted. Gamitin mo ito bilang paalala na hindi sila lang ang may hawak ng sitwasyon. At kapag naramdaman nilang may ibang taong masaya kasama ka, doon sila magigising at doon sila madalas nagsisimulang ma-obsess. 7.
ang pagbitaw ng salitang sige sa panahon ng inaasahan nilang habulin mo sila. Isa sa pinaka-underrated pero makapangyarihang salita sa reverse psychology ay ang simpleng sige. Hindi mo kailangang magmakaawa, hindi mo kailangang magpaliwanag. Minsan, ang pagiging kalmado mo sa gitna ng tensyon ay ang mismong bumabagabag sa isip ng taong kausap mo. Isipin mo ito, nagkaroon kayo ng tampuhan at imbes na habulin mo siya, ang sabi mo lang ay, okay, kung yan ang gusto mo, sige. Hindi ito cold-hearted, hindi ito pagmamataas. Isa itong pahayag ng emotional maturity at yun ang bumabaliktad ng sitwasyon. Karamihan sa tao, lalo na kung sanay silang hinahabol, ay hindi prepared sa ganitong klaseng reaction. Kapag hindi mo sila hinabol, magsisimula silang mag-isip. Bakit parang hindi siya affected? Hindi ba niya ako mahal? Dito na pumapasok ang mental pull. Hindi ka naghahabol pero sila ang kusang lumalapit pabalik. Ang sikreto dito ay hindi ang pagiging passive-aggressive, kundi ang pagpapakita na hindi ka dependent sa approval nila. May dignity ka, may hangganan, at hindi ka magpi-please para lang manatili sila sa buhay mo. Kapag tama ang delivery mo ng sige, lalo na sa mga taong nasanay sa attention mo, makikita nila ang bigat ng pagkawala mo. Minsan, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kailangan mo lang manahimik sa tamang oras. Ito rin ang klase ng response na nagbibigay sa'yo ng power. Hindi para i-control sila, kundi para ipakita na marunong kang bumitaw sa bagay na hindi na healthy. At sa hindi mo inaasahan, mas lalong magiging curious at attached sila sa'yo. 8. Disinterest game. Hindi lahat ng nagpapakita ng interest ay kailangang todo agad. Minsan, mas nakaka-attract ang taong marunong magpigil. Ito ang tinatawag na disinterest game, yung sinadyang hindi palaging nagpaparamdam para mas maging interesado sa iyo ang isang tao. Kapag hindi ka agad-agad nagre-reply o hindi ka palaging available, napapaisip yung tao, bakit parang hindi siya kagaya ng iba? At doon na siya magsisimulang ma-curious. Mas gusto kanyang makilala dahil sa pagiging unpredictable mo. Hindi ito pagiging suplado. Ito ay strategy. Pinapakita mo lang na may sarili kang mundo, na hindi mo siya hinahabol at hindi mo kailangan ng validation. Kapag sanay na sanay ang isang babae sa mga taong humahabol sa kanya, ibang impact kapag may isang lalaking hindi nagpapakita ng sobrang interest. Parang puzzle. Gusto niyang maintindihan, pero dapat marunong ka rin magtimpla. Huwag masyadong malamig at huwag din masyadong sunod-sunod. Dapat balanse. Alam mo kung kailan lalapit at kailan tatahimik. Sa ganitong paraan, hindi ka lang nagiging mysterious. Nagkakaroon ka rin ng value sa paningin niya. Kasi hindi ka desperate. At masarap yun sa pakiramdam, yung parang ikaw ang prize, hindi siya. Ito ang diskarte ng mga taong may disiplina sa sarili at may control sa emosyon. At sa huli, sila ang hindi makalimutan. 9. The hook technique. Ang hook technique ay isang psychological trick kung saan sinasadya mong mag-iwan ng bitin o misteryosong bagay sa isang tao para patuloy kanyang maisip. Hindi ito fake o pa-mysterious lang. Ito ay paggamit ng curiosity bilang sandata. Halimbawa, habang nag-uusap kayo, bigla mong sasabihin, meron sana akong ikukwento sa'yo, pero saka na lang siguro. Boom! Naiwan siya sa ere. Hindi mo pa man sinasabi, interesado na siya. Buong araw, iisipin niya kung ano yun. Gamit din ito sa body language. Kapag sa isang moment na okay ang vibe nyo, bigla mong iiwan ang convo ng classy. Tulad ng, sige, may aasikasuhin lang ako. Next time ulit, hindi ka bumabad, hindi ka naging clingy. Nagpatuloy ka sa sarili mong mundo. Ang resulta, siya na mismo ang gustong makipagkita ulit. Siya na ang maghahanap kasi bitin siya. At kahit hindi pa kayo close, parang may connection na kayong nabuo. Dahil sa open loop na naiwan mo sa isip niya. Ang sikreto sa hook technique ay hindi ang pagpapacute o pagdadrama, kundi ang tamang timing ng pagputol sa usapan. Huwag mong ibigay lahat agad. Kasi ang bagay na hindi agad makuha, yun ang mas nakaka-addict. Sa digital world ngayon, hook technique ang ginagamit ng mga viral creators. Pero sa personal life, ito ay paraan para mag-iwan ka ng impact. Yung hindi ka man madalas magpakita, pero hindi ka rin makalimutan. Gamitin ito sa tamang paraan. Hindi para manglaro ng damdamin, kundi para ipakita na ikaw ay hindi ordinaryo. Ikaw ang taong may lalim, may direksyon, at marunong humawak ng atensyon. At tandaan, ang taong misteryoso pero totoo, mas nakakabighani, kaysa sa taong palaging nandyan pero predictable. 10. The pull and vanish method. Ito ang isang sa pinaka-subtle pero pinaka-epektibong technique sa mundo ng dark psychology. Tinatawag itong the pull and vanish method, ang sining ng pagpaparamdam ng emosyon, atensyon at interes, tapos bigla kang nawawala na parang bula. Sa simula, lagi kang present. Maalaga, masayahin at interesado sa mga sinasabi niya.
Ipaparamdam mo sa kanya na espesyal siya. Sa bawat reply, sa bawat tawag, sa bawat tanong mo sa kung kamusta, na siya, dahan-dahan mo siyang hinuhuli, sa lambing at pagkalinga. Pero ang sikreto, hindi mo ito tuloy-tuloy. Kapag nasanay na siyang lagi kang nariyan, saka mo unti-unting binabawasan ang presensya mo. Hindi ka galit, hindi ka bastos, pero hindi ka na rin kasing aktibo tulad ng dati. Sa puntong iyon, magsisimula siyang mag-isip. May nagawa ba akong mali? Bakit parang nagiba siya? Doon papasok ang curiosity at emotional hook. Maghahanap siya ng dahilan, at sa bawat pag-iwas mo, mas lalo siyang mahuhumaling. Ang tao ay programmed na hanapin ang nawawala. At kapag ang isang taong nagpapasaya sa atin ay biglang nawala, ang utak natin ay nagsisimulang mag-obsess. Hindi sa taong iyon mismo, kundi sa emosyon na dala niya. Ang pull and vanish method ay hindi para sa mga walang pakialam. Sa itong teknik na dapat gamitin ng may matibay na layunin. Dahil kapag ginamit mo ito sa maling tao, maaari mo siyang masaktan sa paraang hindi mo inaasahan. Pero kung tama ang intensyon mo at marunong kang mag-timing, ito ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang teknik para iparamdam kung gaano kakahalaga, hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa pagkawala mo. Sa huli, ang bawat teknik na natutunan natin ngayon ay hindi lang basta para makuha ang loob ng isang tao. Sa ito ay tungkol sa pag-unawa sa behavior ng tao, kung paano natin ito nakikita, nararamdaman at naapektuhan. Ang reverse psychology at dark psychology ay hindi laruan. Ito ay matatalim na sandata na maaaring makabuo o makasira. Hindi natin ito ginagamit para lang sa pansariling kapritsyo. Ginagamit natin ito para protektahan ang sarili, maintindihan ang intensyon ng iba, at magkaroon ng kontrol sa mga sitwasyong madalas ay tayo ang talo. Karamihan sa mga taong gumagamit ng ganitong teknik ay hindi sinasabi ng direkta. Hindi mo mararamdaman agad na pineplay ka na pala nila. Kaya napakahalaga ng awareness para alam mong kailan ka kailangang umatras at kailan ka pwedeng sumabay sa laro. Ang pinakamahalagang tanong, bakit mo gusto na ma-obsess ang isang tao sa'yo? Dahil ba gusto mong mapansin, mapatunayan ang halaga mo? O baka gusto mong maramdaman na ikaw naman ang pinipili? Ang tanong na yan, ikaw lang ang makakasagot. Pero ngayong hawak mo na ang kaalaman, responsibilidad mo na rin kung paano mo ito gagamitin. Maging matalino, maging maingat, at higit sa lahat, manatiling totoo sa sarili mo. Maraming salamat sa panonood. Huwag mong kalimutan na ang channel na ito, The Darkness of Truth, ay laging naghahatid ng mga hindi mo maririnig sa ibang lugar. Laging matapang, laging totoo. Bonikan sa ang susunod na video. Mas malalim, mas mapanganib, at mas makapangyarihan.